Earth 6 to, ito para mas clear. Ito yung property line eh. So, ganyan yan. Nakaganan. Okay. Sorry hindi ko pa matapos kasi ano eh. Pero yung sa question ko kasi dun sa water. Ano ba ito susunod? Ito yung susunod. Yung sa design muna ng water, di ba? So, dito, pinoint out ko na ito yung source ngayon nila ng patubig. Nakaipon lang ngayon dito pero tumuyo ito. Pero yung from yung patubig ng gobyerno dito pumapasok. Kaya 'di ba sabi ko nga if possible mas malapit gumawa ng storage area. Siguro dito papasok. Kasi pag nagpatubig naman nababaha lahat 'yan. These are the low-lying areas. Meron siyang pump to go over the ano, nilagyan nilang harang para ma-imbak. Pero lahat yung area yan nababaha pagka nagkapatubig. Which is currently right now ano na chemically impacted water. Pero yung taas natin kung saan yung organic initial site ng organic site ano is higher. Mataas siya. In fact, eto, on this side, if you'll see this, area yan, square na yan, this is even higher than that one. So, parang tatlong, imagine yung tatlong palapag. Ito may gentle slope ito, dito sa side. So, iniisip ko, attorney, I will confirm, yung may slope yung kalye dito eh. So, pwede i-divert yung tubig. Bukod sa ulan na makukuha natin dito para malinis ang tubig, pwede tayo mag-imbakan din dito, malapit dito. Para papag-wind natin yung tubig. Yung sobra babalik dito sa eto. Which, gently naman, this is lower than this. This is gently sloping this way. So, pwede natin ma-divert yung tubig dito sa plots. At the same time, ito kasi on contour na to, in keeping with keyline water management, yung pag ano naman gumata yung swale, pag ganun pababa. So, yan yung orientation yan sa tubig. Nahirapan pa ako gumamit, nagluloko yung parang na virus eh, kaya hindi ko pa sira pa yung buttons ko, hindi ko magawa yung detailed design which is already here. So, ito rin yung question ko eh, about yung winding eh. Kasi may isang area na high potential between the part where the rice is being grown and yung higher area, meron isang parang makikita mo na parang nag-i-slope na gano'n eh. Na hindi pa natatamnan, na sayang. So, baka we could also slope kasi yun eh. So, I don't know how to do this swale. Diba? On contour naman eh. Tama, diba? On contour. Sabi nyo kasi winding eh. Baka pwedeng sundan na lang yung contour on the slope. Pababa. So, going back to the detail of this. So, yun yung water design. Composting area, pinaglapit, the idea is paglapit lahat, this is the staff house eh. May microclimate na dito eh. So, since ang puso ng
permaculture farm. Kasi permaculture farm siya, hindi lang siya food forest eh. So, since ang puso niya yung soil food web production, dito yung composting area, shredder. Nilapit yung worm beans, dahil malamig dito na rin yung mushroom production. Nilapit yung quail para may source of nitrogen. Tapos eto, pag na ano nga, to help in remunerating going there, kung tataniman to ng what they call this, yung pag na-contain to, tataniman to ng anong tawag dito, ng hyacinth duckweed. Etong area to, lalagyan siya ng para lalaliman to, para eto pagkatubig may constant, kahit hindi magpatubig, may constant water na to. Pero ang lalagay natin dito barriers or yung remunerators na malapit din sa composting area for the source of nitrogen. Kasi wala kaming problema sa browns eh. Ang problema namin yung greens. Yung talahib kasi mabilis mag-brown. So ang dami namin all over. Okay, ngayon meron ng existing na goat pen dito. Pwede siya taniman ng Madre de Agua at ipil-ipil para hindi rin protected din from the elements yung goats. Yung chicken tractors na mobile na pwede siyang ma-move kahit dito. At saka BSF production na tractor din yung pwede rin i-move para malapit sa manok. Tapos cow grazing area, paddocks. May corridor dito. Para pwede maglipat-lipat yung paddock, yung nagi-graze, ruminators mo. So etong area to, kasi laging tinatamaan ng sunlight, yung multi-story food forest. Sa may fence. So kinuha ko na muna ng mga vegetables nilagay are all native, local. Pwede rin actually lagyan ng bulaklak all over. Lahat ng boundaries lagyan ng bulaklak. Kasi I forgot maglalagay tayo ng mga bees. Pero damihan mo na yung bulaklak. So this is the design. Yung currently meron kaming water pump dito. So first phase, kasi syempre by phases eh. Ang first phase yung water, aabangan na. Nandito pala yung namin. Sorry, hindi ko na This is the vermicomposting toilet. Na yung leachate niya, diretso na sa banana trees. May mga banana trees na dyan eh. Tapos yung sa liguan, gray water, diretso, magkakaroon rin ng garden dito. Herb garden. May bahay dito eh. Bahay doon. Ito on slope. Kaya kinontour na yung swale. Pag na-remunerate na yung tubig, dito na kami maglalagay ng kangkong isdaan. Tapos yun nga, as mentioned sa previous post, meron na kaming over here is the zone 5. Zone 4 namin will be here, malapit. Para madali lang syempre, sun is going here, sun is north pag ganun eh. So dito sa likod ang forest, food forest. Though medyo maano rin siguro to eh. Kaya check na natin. Pero ito kasi gagawin food forest to eh. But the sun is high enough, I think, na magkakaroon pa rin ng sunlight here. From my observation so anyway, yun yung so far yung overall design.